Ayoko lokohin followers ko. Mahal ko followers. Recorded lang po to. Actually, August 29, Thursday, parang 4 na araw na kami dito sa hospital. Pagkatapos ng mga 5 araw sa isang hospital sa Maynila, swerte nakalipat kami. At actually sa all these 10 days, pinakamalakas ko na today. Kaya malakas ako today, sabi ko kailangan may record lang. Hindi ko alam kailan ko po-post sa followers ko. Ayaw ka naman kasi magsinungaling. Birthday ko around 8 months ago, doon ako nakaramdam ng back pain. Matagal na ako may back pain. Matagal na ako masakit ng likod. Pero this time, biglang may masakit banda dito sa taas. Ito mga butas to ng mga biopsy. Biopsy 1, biopsy 2. Unang biopsy sa baba, itong biopsy dito. Dito pinakamasakit. Mga T10, thoracic 10 dito. Thoracic 10. So dyan sa part na yan, may masakit at hindi ako makahiga sa gabi. October 2023, pag pinalat mo ako, sasakit siya siguro for mga 1 hour, 2 hours, parang nag-spasm siya. Pero pag tinulugan mo, okay lang. Pag tinulugan mo siya, kaya. So that's 8 months ago, 8 months, siguro maybe up to a year ago, doon ko napansin, pag humiga ako, masakit. Kaya ko na lang humiga sa isang gabi mga 2 hours or 3 hours. Or pag antok nakakahiga ako. Pero pag higa ako, masakit dito. May ultrasound pa ako ng tiyan noon. 1 year ago, okay naman. Blood test, okay naman. Walang na ano. Diba? Walang nakikita. Pero ang nagtataka ko, yung back pain ko, bakit tumaas? Dati ang back pain ko dito lang sa baba. Nagtaka ako, yung back pain ko biglang tumaas dito. Medyo lumayo. Sabi ko, baka nagbago yung kurba ng likod ko. Baka ito kasi lumubog eh. Ito, bigla siyang lumubog. Ito biglang lumundo. So, nung nag-back pain ako 1 year ago, hindi ko lang pinapansin. So, pasakit. Si Doc Lisa, magpapahinga mo na ako. Okay lang. August 17, 18, 19, had back pains. August 20, Tuesday, yun, laboratories. Pa-admit na. Kailan tayo nag-admit? August 20, Tuesday. Sumakit mga August 17, 18, 19, that weekend. So, sumakit siya bigla. Sobra sakit. Worst pain of my life. 10 out of 10. Iiyak ka. Lahat na ng buong gabi walang tulog. Mula pag upo sa lazy boy sa gabi hanggang sumikat ang araw, walang tulog. Nakaupo, dasal ng dasal, humihiyaw lang buong gabi. Sasakit siya, para siyang may kutsilyo na may sumasaksak sa likod mo. Saksak. Ito. Saksak. Ito. Di mo alam ang position. 3 days. Kala ko spasm, body spasm. Kasi wala makita sa labas. So, 3 days, sobrang pain. Sabi ni Doc Lisa, no choice. Dali sa hospital. Dating doon, shortcut ko na lang. May mga test. Nakita na yung kalaban. Itong bukol na to, malaking-malaki daw. Isa sa pinakamalaki na nakita nila. Mga 16 centimeters. Kanyang kalaki. Saan siya nagtatago?
Ba't di ko nakapa? Kung ito ang spinal cord sa likod, ito yung harap, tiyan. Ito, spinal cord, Spinal column. spinal column, puso, esophagus, puso, buto, dibdib, harap. Okay, dibdib, harap, puso, esophagus, artery vein, liver, spinal column, gulugod sa likod. Nagtago siya sa gitna ng harap ng gulugod, dikit sa puso. Okay, so dito siya, lumaki hanggang 16 centimeters. Hindi mo makakapa sa likod, sakto siya. Hindi mo makakapa sa harap, dito lang, lumalaki na siya dito. So, paglaki niya dyan, inipit niya esophagus, inipit na niya ngayon yung artery, inipit na niya yung inferior vena cava, maga na yung pako. Ito, less na to nagbawas na to, Pero ito, maga ito lahat, maga. Natanggalan na ako ng mga 4 na litro. Pero paga pa ako. So, ganun na niya. So, anyway, nagtago siya doon, inipit na lahat. Yung mga dugo ko dito sa paa, hindi na maakyat sa puso. So, pasalamat ako. Barado na ito Ayun na. Barado na siya. Hindi niyo nakita. Dahil dyan, ang akyat ng dugo ko sa azygos veins. Alam ko ng doktor. Rally niyo azygos veins. Barado inferior, pati superior vena cava ko. Ito ba galit? Hindi masyado today. Nag-jaundice ako Nanilaw ako. Magaling na. Medyo gumaling kasi today kaya hindi niyo na makita. Nakita niyo na lang huling symptoms. Pakita mo itong maugat ko dito, Lisa. Kita ba nila? Maugat ko ito. Ano? Galit na galit. Hanggang likod. Pakita mo. Yung mga pasa. Hindi siya pasa ugat-ugat. Salina. Yes. So, dyan na lang dumadaan. Anyway, hindi na kaya sa Pilipinas. Malilate ako sa Pilipinas. Yung biopsy results ko sa Pilipinas, I have to wait 1 week or more. Kasi maraming holiday. 4 na holiday. Hindi na ako abot. Feeling ko talaga noon, mabuhay lang ako hanggang next 24 hours masaya na ako. Isip ko talaga mamatay na ako. At sa tingin ko mamatay na talaga ako kung wala nangyari. So, swerte lang nakapunta ako dito. Nagmakaawa isang kaibigan ng kaibigan. Pagpunta ko dito, sa loob ng isang araw, grabe. Umaga, PET scan, biopsy, tanghali. Kinabukasan, may resulta na. 3 CT scan, CT angio, ang bilis. Doktor, lahat nandito. Hindi ako VIP dito. Nagmamakaawa, nasabi pa ng doktor, parang hindi siya tumatanggap ng cases meron lang nakiusap sa kanya na pag ginamot mo tong taong to, hindi lang siya bubuhayin mo, marami siyang bubuhayin, sabi niya. Siguro naawa lang sa akin. So, gano'n. Ang bilis. Ang bilis. Kasi talaga focus. Ano yung bukol. Anyway, dumating kami dito Sunday night, Monday mga test, Tuesday yung result, biopsy next day, kuha agad. Tapos pinadala pa dugo ko for genetic testing abroad. Nalaman na yung kalaban, ang pangalan, sarcoma.
very rare, marami tayong sarcoma sa atin. Pero yung ganitong sarcoma nagtatago na very aggressive, very big. Kaya siya rare because galing sa nerves. Galing sa nerves. Yun yung nagpa-rare sa kanya. Galing sa nerves at wala akong risk factor. Utak ko, una, pero hindi. Kaya nga wala. May purpose pa ang Diyos. May purpose pa ang Diyos. Chemo ko. 3 days chemo. I wait 3 weeks. 3 days chemo. Pray na gagaling. Pero sabi ng doktor ko itong sarcoma, mahirap na kalaban. Isa sa pinakamahirap na cancer na kulang ang research, kulang ang bagong gamot. Medyo miracle. Kung followers kong mag-iiyak ko masyado. Sana mag-ayos-ayos sa pamilya, love, forgiveness, compassion, and huwag magalit. Ayusin ang sarili.